unang hari mula sa ika-22 kabanata mula sa 10 bersikulo hanggang 23. Ngayon sina Haring Ahab ng Israel at Haring Jehoshaphat ng Joda na nakasuot ng kanilang damit panghari at nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng giikan na nasa bandang pintuan ng bayan ng Samaria. At nakikinig sila sa sinasabi ng mga propeta. Si Zedekiah na isa sa mga propeta na anak ni Kinaaya ay gumawa ng mga sungay na bakal. Sinabi niya ito ang sinasabi ng Panginoon kay Haring Ahab sa pamagitan ng mga sungay na ito. Lilipulin mo, Haring Ahab, ang mga Arameo hanggang sa maubos sila. Ganito rin ang sinabi ng lahat ng propeta. Sinabi nila, Haring Ahab, lusubin niyo ang Ramot Gilead at magtatagumpay kayo dahil ibibigay ito sa inyo ng Panginoon. Samantala, ang mga inutusan sa pagkuha kay Mikaya ay nagsabi sa kanya, ang lahat ng propeta ay pari-parihong nagsasabing magtatagumpay ang hari, kaya ganoon din ang sabihin mo. Pero sinabi ni Mikaya, nanunumpa ako sa buhay na Panginoon na sasabihin ko lang ang ipinapasabi niya sa akin. Pagdating ni Mikaya kay Haring Ahab, nagtanong ang hari sa kanya, Mikaya, lulusubin ba namin ang Ramot Gilead o hindi? Sumagot si Mikaya, lusubin ninyo at magtatagumpay kayo dahil ipapatalo ito ng Panginoon sa inyo. Pero sinabi ng hari kay Mikaya, ilang beses ba kitang panunumpain na sabihin mo sa akin ang totoo? Sa pangalan ng Panginoon. Kaya sinabi ni Mikaya, nakita ko sa pangitain na nakakalat ang mga Israelita sa mga kabundukan gaya ng mga tupa na walang nagbabantay. At nagsabi ang Panginoon, ang mga taong ito'y wala ng pinuno. Matiwasay niyo silang pauwiin. Sinabi ni Haring Ahab kay Jehoshaphat, hindi ba sinabihan na kitang wala siyang magandang propesya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan lang? Sinabi pa ni Mikaya, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at may mga makalangit na nilalang. Nakatayo sa kanyang kaliwa at kanan. At sinabi ng Panginoon, sino ang hihikayat kay Ahab para lusubin ang Ramot Gilead upang mamamatay siya roon? Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, ako ang hihikayat sa kanya. Nagtanong ang Panginoon sa paanong paraan? Sumagot siya, pupunta ako at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab. Sinabi ng Panginoon, lumakad ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa kanya. At sinabi ni Mikaya, at ngayon, pinadalhan ng Panginoon ang iyong mga propeta ng espiritu na nagsasabi sa kanila ng kasinungalingan. Itinakda ng Panginoon na matalo ka. Lumapit si Zedekiah kay Mikaya at sinampal ito. Sinabi ni Zedekiah, paano mong nasabi na ang espiritu ng Panginoon ay umalis sa akin at nakipag-usap sa iyo?
Sumagot si Mikaya, malalaman niyo ito sa araw na matalo kayo at labanan at magtago sa kalubluubang kwarto ng bahay. Ayan po. So dito po sa talata na ito, ang akin pong naunawaan ay meron ngang totoong mga nilalang na hindi natin nakikita po. Mga spiritual na bagay or spiritual realm. Na ito po yung gusto kong pag-aralan po sa sarili ko po about spiritual thing. Kaya huwag po tayong matakot at kailangan matutunan natin ang tungkol po dito dahil sa pananampalataya po, we talk about God, we talk already about the Spirit because God is Spirit po. At dito po, no, sinabi dito, ang Panginoon po ang nagsasalita, ano? Sabi dito, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at may mga makalangit na nilalang. May makalangit na nilalang na nakatayo po sa kanyang kaliwa at kanan. So, yan, ano yan? Sa isipin na lang natin kung makalangit na nilalang, mga angels, no? Kasi sa trono ng Panginoon ito eh. So, mga angels, no? At sinabi ng Panginoon, nagsasalita siya, kinausap niya itong mga makalangit na nilalang. At sinabi ng Panginoon, sino ang hikayat kay Ahab para lusubin ang Ramot Gilead upang mamatay siya roon. Sinagalit ang Panginoon dito kay kay Haring Ahab. Iba-ibang sagot ng mga makalangit nilalang. So nag-uusap dito ang Panginoon, ang Diyos sa mga angels. Ngunit ito po sa verse 21 ang sabi, at may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, ako ang hihikayat sa kanya. So ito mga kaibigan, no, ang lalim nito, no? May espiritu na lumapit sa Panginoon. So isipin natin, anong klaseng espiritu to? So bad spirit kasi wala namang sinabing Holy Spirit na nagsisinungaling eh, kundi ang bad spirit lang or evil or demon spirit nagsisinungaling. Kasi siya po ang sabi niya dito, ako ang hikayat sa kanya. Then nagtanong ang Panginoon, no, dito sa spirit. Nagtanong ang Panginoon sa paanong paraan, no? Tinanong niya ang spirit kasi siya nga ang hihikayat. Ang sabi niya, pupunta ako at pasasalitain ko ng kasinungalingan ang propeta ni Ahab. So, evil spirit po ito ang lalapit sa kanila, sa mga propeta ni Ahab. No, kaya nagsasalita sila ng kasinungalingan po. So, sa buhay po natin, kung i-apply natin itong kasinungalingan, ibang spirit to. Hindi natin masasabing Holy Spirit. Walang Holy Spirit na magsisinungaling, kundi espiritu. So, meron pa talagang malalim na dapat nating alamin tungkol po dito, lalo na po tungkol sa espiritu, no? Dahil God is spirit po. Actually, meron tayong mababasa na ang espiritu ay mula sa Diyos. At pag namatay tayo, ang espiritu natin ay babalik din sa Diyos, no? Ang ating kaluluwa, kung masama yung ginawa natin, mapupunta sa impyerno. Pag sa mabuti, siyempre sa langit. So, ito po sa talata na ito dito po sa unang hari, chapter 22 verse 10 to 23, ito po ang aking maibahagi.